Sing. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag na kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay nagsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Sing. Ang lahat ay nagsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay nagsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Praise God. At sa ating susunod na awitin, mangyayari ko po bang lahat na tumayo. Awitin natin ating pangalawang awitin. At ang ating susunod na awitin ay isang paalala na ang pag-ibig at katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago kailanpaman. Kahit tayo nagkukulang, ngunit siya ay nananatili, hindi tayo iniiwan, hindi tayo binibigo. Awitin natin ang di nagmamamali. Sing. Masukat ang biyayang nakamtan.
buhay ko ika'y panaligan. Kapayapaan ay aking nasumpungan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng lubusan. Pinalaya sa aking nakaraan, binigyan ng tunay na kabanalan. Kapahingahan ay aking naranasan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng lubusan. O Panginoon, di ka nagmamaliw, di nagmamaliw, nagbubulang kailan pa man. Walang wakas, walang batid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang kailan pa man. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Tagumpay sa buhay ko ay nakamit. Bukas ang iyong kamay sa tuwing lalapit. Katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng lubusan. Di nagmamaliw, nagkukulang kailan pa man. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang kailan pa man. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Laging bago, bawat umaga. Labis-labis ang iyong pagsinta. Laging bago, bawat umaga. Labis-labis ang iyong pagsinta. Di nagmamaliw, nagkukulang kailan pa man. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang kailan pa man. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang kailan pa man. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang kailan pa man. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Masukat ang biyayang nakamtan, nang sa buhay ko ika'y
Diyos, ikaw lamang ang nagmahal sa akin na lubos sa Lord Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful grace, Panginoon, na tumubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord God, totoong di nagmamaliw, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. At nakikita namin, Panginoon, kung gaano kakatapat sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang maluwalhati, Panginoon, sa aming mga pag-aawitan namin, Panginoon. Tagapin naman ninyo, Panginoon, ang aming mga kanta, Panginoon. Lord God, ito lamang po ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal niyo po tayo. At patuloy tayong sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At purihin ang Panginoon sa kabutihan niya na ang araw na to ay araw ng pagpuri sa Kanya at pagpapasalamat sa kamangha-mangha niyang ginagawa sa ating buhay sa mga araw na dumaan. Kaya patuloy tayong sasamba ngayon. Tayo po ay sama-samang manalangin po sa oras na ito. Ama ko, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil kayo ang aming Diyos na Ama namin na walang may tutulad, Panginoon. Panginoon, lubos ang yaman ng iyong biyaya, Panginoon. Lubos ang aming kagalakan, Panginoon, dahil sa gitna ng mga pagkukulang at pagkakasala po namin ay mas nangibabaw at umaapaw ang iyong biyaya sa bawat araw na dumaraan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ang lahat ng ito ay nag-ugat dahil sa iyong pag-ibig na pinakita, Lord, nung 2,000 higit na taon na, Panginoon, na hindi niyo pinagkait ang iyong kaisa-isang anak. But ito'y binigay po sa amin para lang magkaroon kami ng katubusan at pagpapawalang sala sa aming mga kasalanan, Panginoon. Panginoon, salamat po na nagpakababa kayo. Hindi inisip ang iyong estado, Panginoon, bilang Diyos at Hari ng mga hari, ba't nagpakababa kayo para lang magkaroon kami ng kaligtasan, Panginoon. Ganon ang kamahal ang aming kaligtasan, Panginoon. Buhay ng aming kaisa-isang Panginoon, buhay ng iyong kaisa-isang anak, ay binigay nyo para lang bigyan kami ng bagong buhay. Mapawalang sala at tinawag ngayon bilang anak niyo, Panginoon. At sinelyuhan ng iyong banal na Espiritu na ngayon ay lumalakad sa bagong buhay na to at nilinis, Panginoon, para maging kasangkapan ng iyong katuwiran at kabanalan, Panginoon. Panginoon, salamat po na nilagay niyo kami sa simbahan na to para maglingkod at magpuri sa inyo. Salamat po sa regalong ito na binigay niyo po sa amin. Di man kami karapat-dapat, ba't minahal nyo kami? Minakita ang iyong kagandahang loob. Kaya Panginoon, tanggapin niyo muli ang aming pagsamba at pagpuri sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin, Panginoon. Na patuloy naming inihiling ang patuloy na paggabay at pangunguna at pususan ng iyong banal na Espiritu na sa aming lakayan ng buhay na ito ay kayo lang po ang makita. Hindi kami mamuhay sa aming laman, bagkus ay nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyong banal na Espiritu, na siya lang ang Panginoon na namumuhay na sa aming buhay ngayon. Panginoon, sa bawat lakarin namin ay ang iyong anak ang makita. Maging mabuti kami tagapamahala ng iyong mabuting balita, na hindi lang namin ito hinahayag,
Ba't sa buhay ng bawat isang kapatiran ko, Lord, at bawat anak niyo nandito sa iyong simbahan, Panginoon, ay lumalakad kami dito. Patawarin niyo lang yung pagkakataon, Panginoon, na nagiging mangmang kami sa katotohanan ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon, tulungan niyo kami na mahalin namin yung salita, patuloy namin sa buhay ito, at ay yung simbahan ay patuloy na sinisiyasat, sinasaliksik ang iyong banal na salita at sinasabuhay ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi kami maloko ng mundo to. Tulungan niyo kami dahil ang tunay na kalaban namin sa buhay nito ay hindi aming laman, hindi ang aming mga kapatiran o tao, Panginoon. Ba't kami ay naikibaka laban sa dyablo, Panginoon, na patuloy na sinisira ang aming buhay, Panginoon. At alam namin, Panginoon, ay higit kami mananagumpay. Dahil andyan ang iyong banal na Espiritu na higit na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan para mapagtagumpayan namin ang tukso ng buhay na ito. Tulungan niyo rin po aking mga kapatiran na patuloy yung pagpalain. Hindi lang sa buhay Kristiyano, Panginoon, pa sa bawat hanap buhay, sa pag-aaral ng aking mga kapatiran, Panginoon, sa lahat ng ginagawa po nila. Kayo po ang aming Diyos ang bibigay ng tagumpay at pangunguna, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Hiniling din po namin sa loob ng simbahan, Panginoon, masigit, mangibabaw ang pagmamahal namin sa inyo at lalo namin mapapakita ang lalong pagmamahal namin sa inyo sa magitan ng pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng iyong simbahan. Tulungan niyo kami magpakumbabaan sa bawat isa. Dahil ito lang ang pamamaraan, Panginoon, na ipinapamuhay ng tama ang buhay Kristiyano namin. Panginoon, patuloy na hiniling po namin sa inyo. Natulungan niyo rin po ang aking mga kapatiran sa gitna ng mainit na panahon, na pabago-bagong panahon ngayon. Panginoon, kayo rin po aming Diyos na mag-iingat sa aming kalusugan at ganoon din sa aking mga kapatiran na may mga karamdaman po ngayon. Ganoon din sa akin, Panginoon, na may karamdaman po, Panginoon. Panginoon, kayo lang po aming tanging Diyos ang bibigay ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Sa mga kapatiran ko na hindi namin nakasama ngayon sa iyong bahay-sambahan dahil sa kailang mga pakiramdam, na masamang pakiramdam, alam namin na kayo ang aming Diyos ang bibigyan ng kagalingan at alam namin na kayo po ang aming Diyos na nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. At alam namin na kasama namin sila na sumasamba at nagpupuri sa inyo, Panginoon. Panginoon, patuloy pagpalain ang mga ministeryo ng aking mga kapatiran, Panginoon. Ganun din sa pangunguna niyo, Lord. Sa bawat ministry na hinawakan ng praise and worship team, ang mga officers ng simbahan na to, patuloy na pagpalain at pangunahan, Panginoon, na ibigay namin ang mabuti at best para sa inyo dahil ito lang ang hangarin niyo sa iyong mga anak, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami. Ang mga ministry po, Lord, ng mga youth mamayang hapon, Panginoon, na pagpalain niyo rin po nawa. Sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga youth, Panginoon, alam namin na kayo po ang Diyos na bibigay ng kalakasan at paggabay na muli, Lord, may babalik ang init ng pagmamahal at paglilingkod at pag-fellowship sa bawat isa, Panginoon, at kasama kayo. Salamat sa buhay ni Brother Mark na gagamitin niyo mamaya sa pangunguna ng exhortation mamaya sa youth at pagpalaan niyo po siya ng karunungan at kalakasan, Panginoon, para sa gagawing youth fellowship po mamayang hapon. Ganun din, patuloy niyo, Lord, na tulungan din po, Panginoon, ang aming nalalapit na aming family day sa darating na Holy Week, Panginoon. Pagpalaan niyo po, Lord, sila Brother Dan at Sister Jemima at sa mga committees na ililagay niyo, Panginoon, para maging matagumpay ang ministeryo na to at ganoon din sa aming mabautismuan na 3 sa Dasma, 4 sa Kabuko at ganoon din 5 sa IBF, Panginoon, na susunod na sa tubig ng bautismo. Ang panalangin ko po, Panginoon, ay matapos sila ang kailang mga lesson, Panginoon, at maging ang hamon ng iyong salita ay may sa buhay nila, Panginoon, dahil sa pagsunod nila sa tubig ng bautismo, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang mga kapatiran ko na to na susunod sa tubig ng bautismo, Panginoon, at ganoon din, pagpalaan niyo po ang aming Holy Week service, Panginoon. Mula sa aming prayer day, ng Thursday hanggang sa Friday at sa aming Resurrection Sunday, Panginoon. I-bless niyo po nawa ang mga kapatiran na gamitin niyo, Panginoon, na maghahayag ng huling 7 salita niyo, Panginoon, sa araw na ito. Ganoon din, Panginoon, tulungan niyo rin po kami sa mga pangailangan namin sa building project, Panginoon. Na sa iyong biyaya, Panginoon, ay matapos na po ang aming kisame sa mesa rin, Panginoon, at nawa
sa aming bagong proyekto, Panginoon, na magpakabit kami ng aircon, Lord. We are asking you, Lord, and humbling ourselves, Panginoon, na alam namin na kayo mag-provide ng aming mga pangailangan ngayon para sa pagpapakabit ng aming aircon na pangailangan namin, bagong aircon din, Panginoon, na 2 horsepower, Panginoon. At ganoon din, niling din po namin sa inyo ang pangunguna at paggabay sa mga ministeryo at pagsamba ng aming mga kapatiran mula sa lugar ng Kabuko at sa IBF, Panginoon, sa Fairview, sa pangunguna ni Brother Dan at ni Pastor Gary, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang pagsamba ng aking mga kapatiran at pangunguna ng mga gagawa niyong ginagamit, Panginoon, sa lugar ng Fairview at Kabuko, Lord. At ganoon din, ingatan niyo ang aming pastor na si Pastor Oji hanggang sa kanyang pag-uwi sa darating na Abril, Panginoon, na makasama namin siya sa darating na aming Family Day at aming Holy Week service, Panginoon. At nawa din, Panginoon, ay mali ang aming bansa ngayon sa gitna na mainit na panahon at pabagong-bagong panahon. Ingatan niyo aking mga kababayan at sa mga pangailangan po namin, Panginoon, sa gitna ng aming panahon na ito na ngayon ay tineklara ng Lord na summer, Panginoon. At nawa din, Panginoon, ay pagpalayan din po nawa at maging mapayapa ang aming eleksyon, Panginoon. Tulungan niyo din po nawa at iluklok ang leader na maglilingkod, Panginoon, at leader na pinili niyo, Panginoon, na mag-serve sa aming bansa. At pangunahan niyo po ang aming Presidente, si Bongbong Marcos, ang kanyang mga leaders, Panginoon, na bigyan ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, sa gitna ng aming bansa ngayon na nagkakaroon ng kaguluhan, Panginoon. Nawa din, Panginoon, ang bawat kababayan ko na mananampalataya, Panginoon, ay makita nila ang dapat tungkulin ng aming bilang Kristiyano, Panginoon. Makita niyo po nawa ang bawat Kristiyano na hindi mas well-set, Panginoon, na mga bagay nangyayari sa gobyerno, Panginoon. But bagkus ay dapat namin mas lalong tingnan ang iyong salita, Panginoon, dahil ito ang katotohanan, Panginoon. Dahil hindi na maayos ang mundo to, ba't pasama na, Panginoon? Ba't ang tanging pamamaraan ang gagawin ng bawat anak niyo, Panginoon, ay maging tapat, ihayag ang katotohanan, Panginoon, na babalik kayo. At darating ang panahon, Panginoon, na kayo ang magiging judge sa mga tao, Lord, na hindi mananampalataya sa inyo. Nawa din, Panginoon, patuloy niyo ng tulungan ang bawat mamabatas, Panginoon, na bigyan ng karunungan, Lord, sa bawat sinusulong na batas. Ilayo niyo po ang aming bansa sa sumpa, Panginoon. At nawa din, Panginoon, ang bawat kababayan ko na mananampalataya, na patuloy naglilingkod sa lugar ng mga kagubatan, sa isla, at ganoon din sa mga lugar na hindi pa naaabot ng iyong mabuting balita, Panginoon, at patuloy nagiging tapat na gumagawa ng disipulo, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila sa mga pangailangan po nila at kalakasan, Panginoon. At ganoon din, karunungan, Panginoon, sa bawat paghayag, pagtugon sa panawagan niyo, Panginoon, na maging disipulo niyo, Panginoon, na gumagawa ng iyong disipulo. O Lord, we thank you, Lord, sa lahat-lahat ng ito. Kaya purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin na ito na nilapit namin sa iyo. Kaya lahat ng ito, hiniling po namin sa inyo, ayon sa iyong kalooban, sa matamis na pangalan ni Jesus, ng Diyos naming tagapagligtas. Amen. At marito mo po. And sa oras na ito, ay muli ay magbibigay ng munting tinig ang mga kabataan sa oras ito. At sila po ay magbibigay ng awitin para sa ating Panginoon.
And purihin sa Panginoon ang mga kabataan na to na nagbigay ng papuri at pag-awit sa ating Panginoon. At sa oras na to ay binibigay natin sa ating kapatid na makasama natin ngayon na maghahayag ng salita ng Diyos sa oras na to. At salamat sa Panginoon na muli natin siya makasama sa umagang ito. Tawagin po natin ang ating kapatid na si Haitian. So, good morning po sa ating lahat. And before I begin to start our message for today, ako po muna ay nagpapasalamat sa ating Panginoon for this privilege once again na muli po ay makapag-speak dito sa Dasma. And I thank the Lord for the grace He has given to me. And I thank the transportation na provide ng Panginoon para ako po ay makapunta dito. And at ginamit sila Sister Mayan. Ganun din, to share the message of His Word. So, my heart is full of joy. I rejoice in the Lord for this privilege once again. Ngayon po mga kapatid, ay dadako na tayo for today sa ating pagsamba sa salita. Pagsamba sa Panginoon. And this is the center of our worship, His Word. The center of our worship. And andito pa rin po tayo sa ating serye kung saan this is our last week of the month, kung saan matatapos na ang serye na ating pag-aaralan na pinamagatang The Life-Changing Power of Grace. At ang binigay po sa akin ni Pastor Oji na topic, The Message of the Cross. Siguro this is a preparation for April sa pag-aaralan natin na 7 last word ng Panginoon, sa pag-alaala sa kanyang 7 last word, And our passage for today is found. Let us open our Bibles, please. And let us read in Luke chapter 22, verse 41 down to 44. And in ESV version, sabi dito, And he withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him, and being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. So muli, naparito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang topic na pinamagatang The Message of the Cross. And our title for today is The Cup and Christ's Agony. Ano po? Ito ay para sa layunin, hindi upang muli kong i-preach sa inyo yung alam nyo na marahil na, ang marahil na alam nyo na. Kundi upang ipaalala sa inyo yung the message of the cross na dapat ay hindi natin kalimutan sa bawat araw ng ating buhay. Okay? So, before we begin, before we continue our preaching for today, let us bow our heads in prayer and let us pray. Father in heaven, muli po kaming nagpapasalamat at sinasamba ka at binibigyan ka ng mataas na luwalhati at papuri. Dahil po sa inyong kabutihan at katapatan sa aming buhay, na tinipon nyo kami upang mag-aral muli ng inyong salita, O Diyos. Ama, we pray, Lord,
help us. And may the Holy Spirit continue to work in us, Lord, as we continue to study your word, O God. Give us wisdom, O Lord, and we pray, Panginoon, sa akin na inyong manggagawa, mananalita, O Diyos, na nawa ay inyo po akong itago, O Diyos, sa inyong kaluwalhatian. Kayo lamang, O Diyos, na makita at hindi ang aking sarili. At kayo ang mabigyan ng mataas na parangal at papuri, O Diyos. Salamat po. And all these things we pray in the precious mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. And so, sa background at konteksto ng ating pag-aaralan sa araw po na ito, ang nagsulat po nito is ng Luke ay si Dr. Luke. Ayan, nakasulat sa kanyang pangalan. No? But he is a doctor at sinulatan niya si Theophilus. No? Kung saan, mababasa natin dito sa Luke chapter 22, verse 41 down to 46. Ang context po nito is kung saan ang sitwasyon na kung saan ang Panginoon ay malapit na ipagkanulo ni Judas at ibigay sa Sanhedrin upang pahirapan at patawan ng parusang kamatayan. Pero bago nangyari iyon, pumunta muna ang Panginoon at kasama ang mga disipulo niya at ang Panginoon at ang kanyang tatlong disciples, namely Peter, James, and John, ay pumunta sa pinaka masukal na or sa pinaka center ng hardin of Gethsemane at doon ay nanalangin ang Panginoon ng 3 beses na ang sabi niya naway lumagpas sa kanya ang kopa na kanyang iinumin dahil nakita ng Panginoon ang bigat ng kanyang dadalhin o papasanin upang iligtas ang kanyang bayan. No? Ngayon, isasariwain natin sa ating isipan tungkol sa kahulugan ng kanyang pagkapako sa krus ayon sa Panginoong Jesucristo. No? We will look at the message of the cross according to Jesus Christ. Yan. Ano ba sa Panginoon ang pagkapako niya sa krus? What is the message of the cross for Him? No? Most of the time, tinatanong natin ang ating sarili, what is the message of the cross for me? But how about the Lord? What is the message of the cross for Him? Okay? At ano ba talaga ang nangyari sa krus na iyon? Kung saan siya ipinako? Ano ba talaga ang ibig sabihin na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan? Okay? So, this verse is very familiar sa atin. Yearly ay pinipreach ito most of the time ng pastor, no? Mga pastors. And ang ilan sa mga preachers or pastors ay binigyan ng kahulugan ang pagdurusa ng ating Panginoon sa hardin ng Gethsemane. At ganito yung kanilang ibinigay na kahulugan na sinabi nila na si Jesus ay nagdurusa daw sa hardin ng Gethsemane. Makinig tayo mga kapatid. Dahil nakita niya ang pagkutya, pagdura sa kanya at yung mga latigo, no? Yung pagtuklap ng laman niya sa likod ng latigo, no? Yung pagtusok ng koronang tinik sa kanyang ulo. At ganun o kaya naman yung pagkapako niya, no, sa krus ng Kalbaryo. Kaya ganito na lamang yung tindi ng kanyang panalangin na to the point na 3 times ay pumunta siya sa Ama. That he says na, Father, if there is anything, no, kung may iba pang paraan, please, give it to me. Sabi niya. At ito ay yung interpretations ng ibang mga preachers, no? But gayon pa man, mga kapatid, let us be reminded na this is not the meaning, no? This is not the meaning why the Lord is in serious agony. Ano po? Hindi ito ang totoong meaning kung bakit nagdurusa to the point na nag-sweat
namawis ng dugo, no? May halong dugo ang kanyang pawis. Ano po? And today ay titignan po natin why, what happened in that Garden of Gethsemane, and what is the meaning of the experiences, no? Yung mga ginawa, mga sinabi ng Panginoon sa Garden ng Gethsemane. So, nais kong ibigay sa inyong tatlong mahalagang katotohanan upang bigyang diin at linawin ang patungkol sa mga ginawa at sinabi ng ating Panginoon sa Garden ng Gethsemane upang mas lalo nating maunawaan at maintindihan ang mensahe na the message of the cross. So, 3 important truths on Gethsemane. Number 1, ayan. So, medyo mabilis po ba ang ating ano? Number 1, the prayer of the Lord Jesus. From verse 41. Let us read. Sabi dito, and he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed. May kita natin yan yung, sa Mark chapter 14, yung parallel yan sa Mark chapter 14, verse 34 to 35, kung saan, sabi dito, and he said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, remain here and watch sa kanyang mga disciples. And after that, and going a little further, he fell down and prayed. And saying, if it were possible, the hour might pass from him. No? So alam natin na si Jesus, ang ating Panginoon, ay may dalawang nature. No? He has 2 natures. Namely, divine nature and human nature. No? Ayon sa Philippians chapter 4, kung babasahin natin yung Philippians chapter 4, makikita natin dyan na ang Panginoon ay may dalawang kalikasan or nature. No? Human nature and divine nature. And it is, at ang dalawang nature ng Panginoon, sa atin kasi mga tao, we only have human nature. But our Lord is different from us, no? And different in a sense na He has 2 natures. He has divine nature and human nature. At ang dalawang nature na yon ay nagko-complement or walang tawag dito, hindi nagtatagisan sa isa't isa. They harmonize with each other. Okay? At ayan, so sa sitwasyong ito, makita natin kung paano naramdaman ng matindi, no, ng ating Panginoon ang kalungkutan at kahirapan bilang katibayan ng pagkakaroon niya ng human nature. No? So, pagpapakita ito, yung nararamdaman ng Panginoon, He is very, He is very wearied, no? My soul, sabi niya, my soul is very sorrowful. At pagpapakita ito that truly our Lord, no, is truly human. Ano po? Maraming kasi nagsasabi na si Kristo daw si Kristo ay God na kinuha lamang yung balat ng tao, no? But that is not true. Jesus Christ is fully human. Ano po? Gayun din sa pagdarasal ng Panginoon ay pagpapakita ito, no? Ng kanyang isang akto ito ng ganap na pagsunod at pagpapasakop ng Panginoon sa kalooban ng kanyang Ama. He already submitted His will to His Father. Ano po? That's why He knelt down and He prayed. And this is not an act of disobedience sa kanyang Ama. Okay? Gayun din ang pagdarasal ni Jesus ay upang siya'y makatagpo ng comfort para sa bigat na kanyang dahil sa bigat na kanyang nakita, na kanyang papasanin, no, sa krus ng Kalbaryo. Ayan. Tignan po natin sa passage of Philippians chapter 4 verse 6. Let us open our Bibles. Sabi dito, na do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. No? And the peace and understanding
ng Diyos will guard our mind, no? Ang mag-iingat ng inyong puso at ng pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan. So, our Lord is tunay nga na our Lord is the model of prayer. Na nung siya ay in anguish, siya ay in agony, sorrowful, He goes, pumunta agad siya sa kanyang ama to find comfort, to find strength, no? Because of what he will face. Ayan. So, however, itong anguish ng ating Panginoon ay hindi katulad sa anguish na pwede nating maramdaman. Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Why? Why, Brother Hetchem? Bakit? Because he sees, no? Because he sees yung cup na kanyang iinumin. Yung kopa na kanyang iinumin na ibibigay o ibubuhos sa kanya ng kanyang ama. Now, mga kapatid, what is in that cup? Yung kopa. Because this is not a normal anguish or agony na kanyang nararanasan, no? And nararanasan niya ito because of the cup na kung saan ay ibubuhos sa kanya or iinumin niya para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Okay? So you already know. Ayan. So let us move on sa ating second part ng ating the cup. Yan. In verse 42, sabi dito, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon pa may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Yan. What is in that cup? Bakit na lang ganun katindi ang agony, ang pagiging sorrowful ng ating Panginoon to the point na mamamawis siya, no? Na may kasamang dugo. Yan. Ayon sa banal na kasulatan, ang kopa daw ay nagre-represent sa puot at galit ng Diyos sa lahat ng kasamaan at kasalanan. Ito daw ang puot, matindi at nakakatakot na puot at galit ng Diyos sa kasamaan, lahat ng kasamaan, no? And we can find it in Ezekiel chapter 7 verse 8. As we open our Bibles, let us open it please. Ezekiel chapter 7 verse 8. Sabi po dito, Now I will soon pour out my wrath upon you and spend my anger against you, and judge you according to your ways, and I will punish you for all your abominations. No? So this is the judgment ng Panginoon sa Israel kung saan, sabi niya, He will pour out His wrath. Ibubuhos niya ang kanyang puot. Kanino? Against you. You who works unrighteously, ungodly before my sight, no? In Isaiah chapter 51 verse 17, the same thing, no? Wake up, sabi ng Panginoon, sabi dito, wake up. Wake yourself. Stand up, O Jerusalem. You who have, notice the word, you who have drunk from the hand of the cup of His wrath, no? There's again the word cup o kopa representing God's own wrath, no? Yung kanyang puot. And also in Revelation chapter 14, sabi diyan, He will also drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of His anger, and He will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. So ang iinumin pala ng Panginoon is the cup of wrath ng Diyos. Cup ng banal at makapangyarihang Diyos, no? Para
sa katubusan ng kanyang mga pinili. But why? Bakit ganito na lamang yung pagiging anguish? Ano ba yung meron sa wrath ng Panginoon? No? Bakit na lang ganito? No? Gaano ba kalaki ang wrath ng Diyos? Tatanong niyo na ba yun sa isip niyo? Bakit ganito na yung na-experience? Remember that Jesus is also a fully God. You know that, right? That Jesus is fully God and He is not, hindi siya katulad natin ng mga tao, no? But then, in here, He is very sorrowful. Ano ba yung sukat, no, ng wrath ng Diyos? Bakit ganito na lamang katindi ang nararanasan ng ating Panginoon? Ayan, so, alam natin na si Jesus ay nagdusa at namatay para sa ating mga kasalanan. At sa punong iyon, naranasan ng ating Panginoon. It is this. Sa punong iyon, naranasan ng ating Panginoon ang spiritual na kamatayan. No? On the cross, Jesus, as He drink the cup of wrath ng kanyang Ama, ay naranasan niya ang spiritual death, which means the eternal separation of God. That's what the meaning of spiritual death, right? Eternal separation of God. At habang dinadala niya ang mga kasalanan at binubuhos sa kanya ng kanyang Ama, ang kanyang puot, no? Ay, gayon pa man, sa krus din na iyon, ang ating Panginoon is pure. He is undefiled and spotless Lamb of God. No? Ang Panginoon ay nakaranas ng matinding paghirap at kalungkutan dahil sa bagong karanasan na kanyang mararanasan sa krus ng Kalbaryo. Ito ay new sa kanyang experience. No? This is new to him. That's why he is in anguish. Because he is full of holiness, full of pureness, no? And siya ang magiging, kung saan siya ang magiging sin bearer, no, ng ating mga kasalanan. So this is new and this is a new experience to him. That's why he experienced that kind of sorrow and agony. He is undefiled, no? And on that tree, sa krus na yon, ay ang Panginoon ay isang walang bahid na kordero ng Diyos na hindi kailanman nakagawa o nakatikim ng kasalanan. Pero, sa krus na yon, ang kasalanan at ang banal ay mag-meet. That's why He is in anguish because He hates sin. He can't tolerate sin. He can't compromise sin. No? He hates sin to the very depths of His being. But on the tree, the spotless Lamb of God became the sin-bearing sacrifice. Sinasamba siya ng libu-libong mga anghel, sinasabihan, Holy, holy, holy is the Lamb of God. No? But on the tree, the holy and spotless Lamb of God, no, ay ang magiging perfect sacrifice na ipapataw sa Kanya, ipapasanin niya ang lahat ng kasalanan ng mga sasampalataya sa Kanya. That is agonizing to Him. Okay? That is sorrowful to Him. He can't explain, no? The feeling na kanyang, to the point na it is to the max, no? Yung sorrowful na nararanasan niya. Not only that, mga kapatid, we must know this, mga kapatid, hindi tayo naligtas, no? Dahil ang Panginoon, hindi lang tayo naligtas dahil ang Panginoon ay binugbog o ng mga sundalo o tinusukan ng tinik sa ulo o pinako sa krus. Ikaw at ako ay naligtas
dahil sa krus na iyon, ang anak ng Diyos ay naging sumpa para sa atin. Galatians chapter 3, verse 13. Not only Jesus Christ became the sin-bearing offering, perfect sin-bearing offering, but He became a curse. Siya ang naging sumpa para sa atin. The law's curse, ang sumpa ng kautusan, no? That no one can fully obey, was imputed to Him, no? Ay napataw o na kanyang inako. And how can Jesus become a curse to us? Paano naging sumpa ang ating Panginoon? It is because, sabi sa Deuteronomy, or in Exodus, I think, sabi doon na, curse is the man who hangs on a tree. Isumpa daw ang tao, ibig sabihin nun, ang mga tao daw na napapako sa krus ay yung mga taong mga kriminal, yung matindi ang ginawang kasalanan. The point na, ang mga tao ay papalakpak kapag napako ang taong iyon na sobrang pagkakriminal. Ano? But then, when Jesus Christ was hanged on a tree, on the cross, He bears our sins and He became a curse for us. He became a curse for us. And, ngunit, siya ay naging kapalit at tumako ng ating mga kasalanan at katayuan. Pinasan niya ang hindi mabilang na dami ng kasalanan habang nagdurusa at habang ibinubuhos ng Diyos ang kanyang banal na puot at galit sa kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. And the fullness of wrath ng Diyos. That is why He is in anguish. Because the wrath of God is so massive. So let me give you an example to further na mas malinawan tayo, no? Sa ating kasaysayan, sa ating bansa, ay meron tayong natawag tayong justice systems dito sa Pilipinas na kapag nakagawa ka ng isang kasalanan na matindi, ay papatawa, o kahit hindi, no? Basta malabag mo yung ang batas ng ating bansa, ay may kaukulang parusang nakabase sa kung anong kasalanan yung ginawa mo. Ano? One lang yun, one sin, or isa lang na paglabag mo sa batas, no? At may kaparusahan na kaagad. But then, how much more, listen mga kapatid, how much more, no? Tayo na lumabag sa batas ng kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos, no? Biruin mo kung lahat tayo dito ay kriminal, no? Let me give you an example. Lahat tayo dito ay kriminal. At ngayon, nasa harap tayo ng judge at papatawa tayo ng parusa, no? Nakalabag tayo ng isang batas lang. At papatawan tayo ng parusa ng judge. But then, this one man, merong isang lalaki na tumayo sa harapan at sinabi niya na akuin niya ang lahat ng ating kasalanan at siya na lamang ang magbabayad nun. Do you know what will happen to that man? Naako ng bawat isa, may isang krimen na ginawa, no? At aakuin niya ng isang lalaki lahat yon. Do you know what will happen to that man? That man will surely die. Bago niya mabayaran yung kasalanan na ginawa nating lahat. Okay? How much more, no? Tayo, sa harapan ng Diyos, kung saan countless ang ating nagawang kasalanan, di natin kayang ilagay sa calculator, no? Ang ating mga nagawang kasalanan kasi ang hirap. At ang Panginoon, na spotless Lamb of God, no? Ang siyang papasan ng countless ng kasalanan ng hindi lang sa iyo at sa akin, pati throughout the history of mankind, starting from Adam to the last man. Do you know what will happen to the Lord?
That's why he is in so much anguish, so much agony and sorrowful dahil sa ganong klase, nakagrabe, kabigat ng mga kasalanan na kanyang papasanin. Mga kasalanan ng mga tao na mananampalataya sa kanya. Biruin mo kung tayo lamang dito na for example, mga kriminal, no? At may isang tao na nagsasabi na papasanin niya ang kasalanan nating lahat. Do you know what will happen to that man? He will surely die. Magiging vegetated state yung kanyang katawan, no? Magkakalasog-lasog yung kanyang katawan to the point na eventually siya ay mamamatay dahil sa ganong klase. Because only God can. Kaya grabe talaga yung mystery, no? Only the Lord can do this. The God-man, no? Ang Diyos na may kalikasang tao o ang Panginoon natin na may kalikasang or nature na Diyos at tao lamang ang kayang gumawa ng ganito. Kayang pumasan ng infinite amount of sin on His body, no? And took the wrath of Almighty God, no? Let me give you an example, mga kapatid, of the wrath, yung pag-sample ng Panginoon ng kanyang wrath, ng kanyang galit. Let us open our Bibles in Genesis chapter 6 to 9, no? Genesis chapter 6 to 9, rather, kasi medyo mahaba yung ano. But this is about the flood, the great flood, no? Kung saan sa panahon ni Noah ay sinampulan ng Diyos, pinakita niya yung kanyang puot, no, sa mga tao sa panahong iyon kung saan ang buong mundo ay nilamon ng tubig. Yan. At tanging si Noah at ang kanyang sambahayan kasama ang asawa ng kanyang mga anak at pati na rin yung mga hayop na pumunta sa arko ang naligtas. And that is the representation of God's wrath. Yung ano lang to, hindi pa nga to partial, hindi pa to kalahati eh. Parang butil lang to ng wrath ng Diyos compare sa eternal wrath niya. Okay? Na kanyang ipapataw sa sinumang tao na patuloy na mamumuhay na rebellion sa kanya. Another example is in Genesis chapter 19 verse 24 down to 25. Ayan, kung saan ay tinupok, winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora nang ang ating Diyos ay nagpaulan ng asupre at apoy hanggang sa punto na nabura yung dalawang bayan na iyon sa harap o on the face of the planet because of their wickedness before God. Hindi na matiis ng Diyos yung kanilang wickedness, no? Kanilang kasalanan. That's why God rained sulfur and fire. Sino lamang ang naligtas doon sa bayang iyon? Si Lot at ang kanyang dalawang anak. Kasi yung kanyang asawa ay lumingon, di ba? At naging pillar of salt. Ayan. Another example, di ba? Ang tindi ng galit ng Diyos, and that is, hindi pa to compare sa mararanasan ng tao sa apoy ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sabi ni Jesus Christ, mas mapalad pa daw yung Gomora and Sodoma, no? Dahil compare sa mararanasan ng tao sa eternal lake of fire. Ganun katindi. Another example, mga kapatid, in Isaiah chapter 37, verse 36. Let us open our Bibles, please. Isaiah chapter 37, verse 36. Kung saan gusto ni King Sennacherib, yung hari ng Syria, no? Na hingkayatin si King Hezekiah, yan, na sumuko at magpasakop sa imperyo ng Assyria. So, si King Sennacherib ay isang hari ng Assyria. At dinidiscourage niya si Hezekiah na magpasakop na lang, no? Sumuko na lang, wag na magtiwala sa Diyos niya, Diyos ni Hezekiah, at sumuko na lang
ano na lang, alisin na ang struggle, no? Kasi ang Assyria dati, Assyrian Empire ay isang makapangyarihan empire dati. At marami na silang nasakop na mga bansa. Okay? At si King Sennacherib ay gusto niyang sabihin kay Hezekiah, Hezekiah, huwag ka nang mag-struggle. Isuko mo na sa akin yung bansang iyan, bansang Israel. No? At dahil di ka naman tutulungan ng Diyos mo. No? Asan na yung Diyos mo? Di ka tutulungan yan, sabi ni King Sennacherib. At ano nangyari kay King Hezekiah? Anong ginawa niya? But King Hezekiah remains steadfast. No? Hindi siya nagpadala sa sinabi ni King Sennacherib. At anong ginawa niya? Lumuhod siya at nanalangin sa Diyos. At sinabi, Panginoon, he praised God for being almighty, sovereign, no? Ikaw ay sovereign sa lahat ng itong bansang ito ng Assyria. Ito lamang ay kumbaga, kung kaya mo ito gawing makapangyarihang bansa, kaya mo rin itong durugin, no? Kaya mo rin itong burahin. And then, what happened? After na mag-pray ni Hezekiah, no? At dininig ng Panginoon, dahil grabe na yung pagmamayabang ng Assyrian Empire sa Israel. And to the point na dinadamay na nila ng Assyrian Empire, especially ni King Sennacherib, ang Diyos ng Israel. Na, ano naman yung Diyos nyo? Wala naman yan. Di kayo tutulungan yan. No? Ganun. Katulad ng ginawa namin, yung ibang bansa, yung Diyos ng ibang bansa na sinakop namin, wala naman, hindi sila natulungan. But then, what happened? Let us read. And the angel of the Lord went out and struck down 185 in the camp of the Assyrians. Grabe. And when the people arose early in the morning, behold, these were all dead bodies. Grabe. So the Lord, kinumand ng Diyos na pagpapatayin itong Assyrian soldiers, no, in the Assyrian camps. At ilan yung mga namatay? 185,000 people. No? And only one angel of hope, the angel of the Lord, no? So ganito ang wrath ng Diyos. Hindi siya basta-basta. It is great, no? It is big, enormous, gigantic wrath of God. At ito ang pinasan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung saan, sa krus na iyon, ayan, sinabi niya yung kanyang 7 sayings, no? And eventually, he gave up his last breath. No? So because of God's wrath, divine wrath, nations after nations ay bumabagsak, no? And napupunta sa utter destruction. Itong puot ng Diyos ay matindi, no? And to the point na kung saan this wrath of God na kung saan ay sa atin din, no? All of us here ay nakuha natin ang puot ng Diyos. We are enemies of God and children of wrath. But then, what happened? Because of the Lord Jesus Christ, took the wrath na kung saan ay nararapat sa atin. Kaya, how much more ang babayaran natin na wrath pa sa Diyos? Wala na, di ba? There's fully paid. We don't have any He paid it in full. Wala na tayong babayaran pa ng mga na penalty. Because Jesus Christ, at the last cent, kahuli-uli yung sentimo ng puot at kasalanan ay pinasan ng ating Panginoon. That's why we have nothing to pay. No? But what we need to do is to put our faith on the Lord's work. Okay? Number 3. Or the third
point, which is the agony of the Lord. And makikita natin yan sa verse 43 down to 44. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him, and being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Ayan. Jesus is known as a man of sorrow, sabi sa Isaiah, no? At nag-start yung pagiging man of sorrow niya from birth until the cross, no, kung saan siya namatay. Pero dito sa Garden of Gethsemane until the cross, ito yung peak ng sorrow, pagiging sorrowful niya. No? Yung paghihirap niya ay umabot sa tuktok. At the sorrow he felt there here in Garden of Gethsemane until the cross is incomprehensible. At kung gaano kabigat yung wrath na pinasan niya is also incomprehensible. Tanging ang Diyos at siya lamang ang nakakaalam kung gaano kabigat yung wrath na pinasan ng ating Panginoon. And we can see here, merong scientific name yung nangyari sa ating Panginoon, yung pagdurugo, pagpapawis niya na may kasamang dugo. Tinatawag itong hematohydrosis. Hematohydrosis. Kung saan, in the modern understanding ng hematohydrosis, no, may kita natin dyan yung pagputok ng arteries ng tao, no, ng ugat ng tao, and lumahalo ito sa sweat glands. So pag nag-release ng sweat ang tao, ay doon na makita natin na parang mapula-pula yung dugo. And it is because it is associated with extreme physical and mental stress. And truly, Jesus Christ is being in agony and in sorrow to the point na nangyari ito sa Kanya. Pinapakita yung matinding stress na nararanasan niya sa Garden of Gethsemane, even sa krus. Okay? Even sa krus. Yung Kanyang agony and sorrow is hindi natin ma-explain, no? Unexplainable. At ininom niya, pero despite all of that, despite the sorrow he felt, and despite the agony he felt, he still drank the cup of wrath ng Diyos. No? At nung ininom niya ito, doon na nagsimula ang pagkahuli sa Kanya, and until the cross, no, where on that tree, Jesus took our sins and bare our shames, at kinuha niya ang puot, pinasan niya, at God's own divine wrath ay ibinuhos sa Kanya. Full force, no? Upang tayo ay magkaroon ng katubusan at kaligtasan. At sabi niya, sino mang sumampalataya sa akin ay kailanman hindi na daranas ng puot na aking kinuha mula sa Diyos. No? Di na daranas ng kahirapan pa, di na daranas ng kapigatian, at kailanman ay bibigyan ko ng kapahingahan at buhay na walang hanggan. That's why on the tree, when Jesus Christ was hanging on a tree, He said, Tetelestai. It means, it is finished. No? Tetelestai, it is finished. And after that, He said, it is finished. Tapos na ang lahat. Tapos na. I already paid the full penalty. Yung wrath ng Diyos is already finished. He gave up His Spirit and He said, Father, I commit to you my spirit. And He gave His last breath. No? But not only that, mga kapatid, hindi nagtatapos ang history na ito. Hindi siya naiwan sa krus, no? Kung saan karaniwang ginagawa ng mga namatay sa krus, na iniiwan sila doon upang mabulok for 4 days and even a week at kainin ng mga ibon. But then,
after Jesus Christ died on a tree, on the cross, binaba siya ng kanyang, ni Joseph ng Arimathea, no? At inilibing. But then, not only that again, hindi lang siya namatay at inilibing, kundi muli siyang nabuhay upang sabihin na God is satisfied, God's wrath, ang puot ng Diyos ay nasatisfy. No? There's no wrath to be put on us. There's no penalty to pay. He already paid it full. No? At whoever believes in Him and trusts in Him will surely never be put to shame, but will rather receive eternal life in Him. Ano? So this is the message of the cross, mga kapatid. Hindi ang Panginoon, hindi niya pinasan ang disappointments, ang failures natin, no? Na kung saan sinasabi ng mga tao, mga ibang churches na, ang Panginoon, pinasan niya yung failures, mga disappointments. No, much more than that. Or, grabe yung pinasan niya, hindi yung failures and disappointment, but the sin, the shame, the wrath, the penalty of Almighty God. No? So that's why, in our conclusion, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 1, verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, or in King James Version, but unto us which are saved, no? It is the power of God. It is the power of God. Sa pagtatapos ng tema sa buwan na ito, which is the life-changing power of grace, no? Ay ito ang aking dalangin na sana umuwi tayo sa ating mga tahanan na patuloy na sinasariwa yung message of the cross, and through that ay patuloy na ang pag-ibig natin sa Panginoon, no, ay mag-aalab at ang ating pagsunod sa Kanya ay mas lalong lalago. Ano? And nawa patuloy nating ibahagi ang message of the cross or the gospel sa iba pa na mga kapaligid sa atin, because in that, no, sino mang sumampalataya sa ating Panginoon will never be put to shame. This is the power of God to salvation for everyone who believe. Let us pray. Dakila naming Diyos, tunay nga na napakabuti ninyo sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa inyong mensahe na aming pong narinig sa umaga pong ito. Salamat, Lord, for the message of the cross, saan nakita namin na ang Panginoon ang siyang nagbayad ng buo upang kami ay ligtas, Panginoon, sa aming mga kasalanan at sa inyong puot, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you very much for all these truths. And may these truths, Panginoon, continue to be in our hearts, be in our minds, Panginoon, so that our walk with you, our love for you may grow and continue, Panginoon. And thank you for this day, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran ko na ito. At sa iyo po namin tinataas ang luwalhati at pasasalamat at papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ng mga taong hirap at ng tanang salangitan. Amen.
Malakyas 3:7-10. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible, pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahaman ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat kami sa yaman ng iyong biyaya na patuloy niyo, Lord, na pinagkakaloob ang lahat ng aming mga pangailangan na higit pa sa lahat ng aming mga hinihiling. Kaya Panginoon, salamat din sa bawat hanap buhay na pinagkaloob niyo. Salamat sa kalusugan na iningatan niyo. Kaya nawa ngayon sa aming pagsamba, tanggapi po ang aming mga ikapo, ang aming mga handog, at ganoon din ang aming mga pinangakong salapi, Panginoon, na patuloy namin, Lord, na gagamitin ito sa kinatang niyo pa, Lord, ng iyong gawain at matatnan niyo po ang bawat isa nagagalak na sumasamba sa inyo at tapat na sumasamba sa iyo sa oras ito. Ito lamang sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mali po tayo po sa oras ito. Sa pagkakataon pong ito ay atin nating uwitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po natin ang biyayang taglay. Sing. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa puso ko ika'y nananahan. Katapatan mo'y walang kapantay, kabutihan mo'y saganang tunay. Puso'y umaawit sa pagsamba. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalan upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Diyos. Sing. Pag-ibig mo'y walang
Katapatan mo'y walang kapantay, kabutihan mo saganang tunay. Puso'y umaawit sa pagsamba. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Diyos. Wala na nga makahihigit pa sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas sa lahat ng oras. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Diyos. Natawagan ko po si Brother Mark upang wakasan tayo sa ating panalangin. Niyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Aming Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa biyaya na patuloy na aming nakikita. Sa mensahe po ngayon sa linggong ito, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sa biyaya na ang iyong anak na sa Jesus ay naging kasalanan para sa amin. Nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay para sa ikatutubos ng aming mga kasalanan. Matinding biyaya po yun, Panginoon, na nagmula sa inyo. At nawa sa aming mga puso, itong biyayang ito, itong pagmamahal na ito, ay mag-alab at makita namin. At sa aming paglabas, mamuhay kami nakawangis ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa aming pagbibigay,
Sa lahat, Panginoon, ang parte ng aming pagsamba. Nawa po ito ay naging isang samyo at tunay na pagsamba sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ang aming kahilingan sa araw po, sa susunod na linggo, ay muli mo kaming ibalik sa bahay-sambahang ito na mayroong lakas, panibagong pag-asa, at punong-puno ng kasiyahan na sasamba sa iyong pangalan. Yan po ang aming kahilingan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon, purihin natin ang Diyos na siya makapag sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya ang ating Diyos, ating tagapagligtas sa mamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan noong una pa man at magpakailanman. Amen and amen. Takot ang kaloob ng Diyos sa atin, ngunit ang lakas na siya ay sundin. May tibay, hinahon, at kagandahang loob, kaya aral niya'y sundin. Nawa tayo'y datnang tapat, ang kanyang salita'y itanyan. Nawa tayo'y datnang tapat, hanggang buhay nating magwakas. Mga kapatid, dala-dala mo ang pangako ng Panginoon na wala kang papangambahan dahil ikay higit na managumpay. Kaya wag mong kakalimutan, palagi mo nandaan,